Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa inyong pagsimba, kayo naway pagpalain ng Diyos. Ay ialay natin ang ating sarili kay Jesus, kasama ang ating mga pansari-sariling intention. Naway ang misang ito'y magdulot sa atin ng pagpapala, pangkatawan man yun o pangkaluluwa. Ating espesyal na ialay ang misa para sa mga naghandog ng pamisa, ang mga nagpamisa at nagpamisa ng pasasalamat, naway lalo pang pagkalooban ng Diyos ng mga biyaya ayon sa kanilang pangailangan, pati ang kanilang pamilya ay pagpalain nawa lalo ng Diyos. Ang mga kaluluwa na ipinagpamisa, naway mabuhay ng masaya sa piling ng Diyos at ng mga banal sa kalangitan. Ang mga may sakit ay atin ding ipagdasal, sana'y sila'y gumaling sa kanilang karamdaman at gawin nila ang kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang katandaan o karamdaman ay maging pakikiisa nila sa sakripisyo ni Kristo sa ikabuligtas ng lahat ng tao. At atin ding isama sa ating panalangin ang intensyon ng palagian nating kasama sa misa sa pamamagitan ng online mass. Nawakan sila din ay pagpalain ng Diyos, bunga ng kanilang palagian pagsubaybay sa misa dito sa Santa Rita de Casia Parish. Humingi muna tayo ng tawad para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig ngayong ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang sa pagkabuhay kami lalong sumigasig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan, at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko, at sila'y mapapanuto, ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin, sa halip, ginawa nilang ang balang maibigan ay lubusang magpakasama. Sa halip, magpakabuti, mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo sa aking mga alipin, ang mga propeta, subalit hindi ninyo sila pinakinggan, ni pinapahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila nakikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos,
at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo, sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga taong, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, pabagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyo, nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nasasandatahan at nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit ng malakas, sasamsamin nito ang sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-arian sa inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsuko. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Mga kapatid, sa banal na kasulatan, tayo ay tinuturuan ng Diyos at ito'y magandang pagnilayan natin para tayong mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang inggit at ang pagiging selosa ay toxic at saka destructive. Yan ang naging dahilan sa banal na kasulatan kung bakit laging chaotic ang istorya ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Masyado silang naiinggit at nagseselos kay Jesus. At Jesus's opponents, threatened by his popularity, sikat na kasi si Jesus, and ever-increasing number of followers o admirers, palago ng palago ang mga tagasunod ni Jesus, resort to distorted logic of yung character assassination. Inaalihan daw ng Beelzebul, kaya nakakagawa ng mga kababalaghan, character assassination, in their desperate attempt to disrespect him, for they are unable to find any flaw in his words and deeds. Wala silang makitang pwedeng ipula kay Jesus, kaya sinisira nila yung character. Siya ay inaalihan ng demonyo. Demonyo ang dahilan kung bakit nakakagawa ni siya noon. And then sa bandang huli, ay sabi dito ay ganito, ang hindi panig sa akin, mga kataga ni Jesus, ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Marka ng pagiging totoong tagasunod ni Kristo, ang nagiging sanhi ng pagkakasundo-sundo, ng pagkakaisa. Sa panahon ngayon, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, ang sitwasyon ay para bagang may puwersa na gustong paghiwa-hawalayin ang Pilipino. May puwersa ng gustong pag-away-awayin
guluhin amang bansa. May pwersang gayon. At ano ang sinasabi na banal na kasulatan sa mga pwersa na gustong paghati-hatiin, wasakin ang kaisahan ng bansa? Sabi ay, ang division, ang pagkakabahabahagi, characterizes the devil's work. Yan ay trabaho ng demonyo. Ang ang wasakin ang isang buo at nagkakaisang sambayanan. A kingdom divided is contrary to God's design. Ang gusto ng Diyos ay pagkakaisa, kabuuan. Jesus cannot be the source of division. Kaya kung may puwersa na ang gusto'y wasakin ang kabuuan, pagbahabahaginin, paghiwa-hiwalayin, kung may puwersang gayon, ito'y puwersa mula sa kadiliman. Ito'y puwersa ng demonyo. Jesus cannot be the source of division. God is the source of unity. In fact, He wished and prayed yung mga salitang maging isa nawa sila katulad nating iisa. And worse, one of the worst sins na po pwede nating magawa is to destroy unity of the community. To be the cause of division. Yan ang isa sa pinakamalaking kasalanan na po pwedeng magawa ng tao sa komunidad. Isa sa pinakamalaking kasalanan na maaaring magawa ng tao, maging sa simbahan, ay ang maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Kaya sa banal na kasulatan, tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Kung tayo ay talagang maka-Diyos, piliin natin ang laging gaganda ng pagkakaisa. Ang maging pwersa ng pagkakawatak-watak na magdadala sa isang masamang karanasan ng isang komunidad ay pakikiisa ng tao sa pwersa ng kadiliman. Kaya laging ang tao ay nasa pwersa ng kaliwanagan. Ang pwersa ng Diyos na ang nais lagi ay ang kabutihan ng nakararami. Ituloy natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Kayo naway pagpalain ng Diyos sa inyong pag-aalay. Salamat po sa nag-alay ng bigas para pagpasalamat sa Diyos. Lalo nawa kayong pagpalain ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalasayin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap, upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawain binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsilhod. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkait inumin. Pinasasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, at iniaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos.
Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. At ang kapangyarihan at ang papurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatihan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Okay, tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Sila nagpamisa para magpasalamat sa Diyos. Kaya happy birthday sa mga sumusunod ngayong araw na ito, March 27. Kay Susan Flores, happy birthday. Kay Raymar Valenzuela. Kay Joseph Benedict Medina. Kay Kim Laika Mendoza. Kay Kurt Leandra Mendoza. Juanita Makalalad. Ariana Isabel Rosal, happy birthday sa inyo. Salamat sa nag-alay ng bigas ngayong araw na ito. Kilala ka ng Diyos. Pagpalain nawa ikaw ng Diyos, pati ang iyong pamilya. Lagi niyo pong salamat po sa palagian nagpapamisa at sa mga sumusubaybay sa ating misa dito sa Santa Rita de Casia Paris sa pamamagitan ng online mass. Salamat po sa inyo.